Magandang gabi, sa mahal kong mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento at misteryo. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo sa pagpatuloy sa ating kwentong katatakutan? Nakatingin si Miguel sa kanyang mga kamay na minsan niyang inakalang sa isang ordinaryong tao. Ngunit ngayon ay tila puno ng hindi may paliwanag na kapangyarihan. Nanginginig siyang umatras, hindi makapaniwala sa nagawa niya. Si Robin naman ay napatulala. Hindi alam kung matatakot ba o maawa sa kanyang anak. Miguel, anong ginawa mo? Bulong ng kanyang ama, halos hindi makahanap ng boses sa kanyang takot. Sa halip na sumagot, hinawakan ni Miguel ang kanyang dibdib, nararamdaman ang hindi pangkaraniwang init sa kanyang dugo. Para itong naglalagablab sa loob niya, pilit siyang hinihila sa isang bagay na hindi niya lubos maintindihan. Nagising na ang kanyang dugo, bulong ni Lolo Lucio, isang ngiting puno ng tagumpay ang bumungad sa kanyang labi. Ipinanganak ka upang maging isa sa amin, Miguel. Hindi mo na matatakasan ang kapalaran mo. Hindi, sigaw ni Miguel, umiiling. Ako'y tao. Hindi ako isang halimaw. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang humapdi ang kanyang mga mata. Para bang may kung anong nagbabago sa kanyang paningin. Biglang lumabo ang mundo at nang bumalik ang kanyang paningin, hindi na siya nakakakita ng ordinaryong dilim, kundi isang mundo kung saan ang bawat nilalang ay may aninong lumalakas sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakikita niya ang tunay na anyo ng kanyang lolo. Isang nilalang na hindi naganap na tao. Tanggapin mo na, apo, sabi ni Lolo Lucio. Kapag sinubukan mong labanan ang sarili mong dugo, ikaw ang sisira sa iyong sarili. Sa di kalayuan, nagsimula ng lumapit ang iba pang aswang, dahan-dahang pumapalibot kay Miguel. Anong gagawin natin? Bulong ni Robin, humawak sa balikat ng anak. Napatingin si Miguel sa kanyang ama, isang taong pilit siyang inilayo sa mundong ito, ngunit ngayon ay nadamay sa isang laban na hindi niya ginusto. Pinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, kailangan niyang magdesisyon. Tatanggapin ba niya ang tawag ng kanyang dugo? O lalaban siya upang manatili bilang tao? Ramdam ni Miguel ang paninikip ng kanyang dibdib. Para siyang binibiyak sa pagitan ng dalawang mundo, ang pagiging tao at ang pagiging isang nilalang na kinatatakutan niya. Miguel, anong gagawin natin? Nanginginig ang tinig ni Robin habang unti-unting napapaligiran sila ng mga aswang. Apo, huwag ka nang lumaban. Malumanay ngunit matalim ang boses ni Lolo Lucio. Kapag tinanggap mo ang iyong kapalaran, magiging makapangyarihan ka. Magiging isa ka sa amin. Ngunit hindi makasagot si Miguel. Hindi niya alam kung kanino siya makikinig. Naramdaman niya ang isang matinding paghapdi sa kanyang likuran. Tila ba may mga pakpak na gustong sumibol mula sa kanyang laman. Napaluhod siya, napakapit sa lupa habang unti-unting nagbabago ang kanyang katawan. Miguel, sigaw ni Robin. Pilit siyang nilalapitan ngunit hinarangan siya ng dalawang aswang. Huwag mong labanan, anak, bulong ni Lolo Lucio. Kapag pinigilan mo ang pagbabagong ito, baka ikaw pa ang mamatay. Nagsimula nang magbago ang anyo ng ibang mga aswang sa paligid. Isa-isa silang bumaling sa tunay nilang itsura, mahahabang kuko, matatalas na ngipin, at mga mata na nagliliwanag sa dilim. Hindi, ayoko, bulong ni Miguel, pilit na pinipigilan ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanggi, ramdam niya ang kapangyarihang bumabalot sa kanya. Ramdam niya ang gutom, ramdam niya ang tawag ng kanyang dugo, at nang ibukas niya ang kanyang mga mata, hindi na siya ang dating Miguel. Nanginginig ang katawan ni Miguel habang unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Nararamdaman niya ang init na bumabalot sa kanyang kalamnan, ang matinding pangangailangan na hindi niya may paliwanag, isang uhaw na hindi matighaw ng tubig, isang gutom na hindi mapapawi ng kahit anong pagkain. Miguel, lumaban ka, sigaw ni Robin, ngunit wala siyang magawa kundi panoorin ang mabagal na transformasyon ng anak. Sa kabila ng hapdi at pagkalito, naramdaman ni Miguel ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Para bang biglang lumawak ang kanyang pandinig, naririnig niya ang bawat tibok ng puso ni Robin, ang marahang paghuni ng mga insekto sa paligid, at maging ang banayad na bulong ng hangin. Nakikita mo na ba ang mundong tunay mong kinabibilangan? Tanong ni Lolo Lucio, may ngiting tagumpay sa kanyang mukha. Apo, hindi mo na kailangang matakot. Yakapin mo ang iyong kapalaran. Ngunit sa halip na sumagot, marihing ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Pilit niyang nilabanan ang bumabalot na kadiliman sa kanyang isipan. Hindi, sigaw niya, sabay sapo sa kanyang ulo. Hindi ako isa sa inyo. Ngunit nang idilat niya muli ang kanyang mga mata, ang paligid ay biglang lumabo, at naramdaman niyang tumalim ang kanyang pang-amoy. Ang singaw ng dugo, ang bango ng laman, lahat ng ito ay nagdulot ng matinding pagkasabik sa kanyang katawan.
Nakangisi si Lolo Lucio. Wala ka ng takas, Miguel. Mula ngayon, ikaw ay isa ng ganap na aswang. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, itinakda ang bagong kapalaran ni Miguel. Ngunit sa kanyang puso, nanatiling buhay ang kanyang pagkatao. Makakalaban kaya siya sa sariling dugo? O tuluyan na siyang magiging isa sa mga halimaw na kanyang kinatatakutan? Humihingal si Miguel, ramdam ang matinding pagsabog ng enerhiya sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, naglalaban ang dalawang bahagi ng kanyang pagkatao, ang pagiging tao na pinalaki ng kanyang ama, at ang sumpang dugong aswang na bumabalot na ngayon sa kanyang diwa. Miguel, tinawag siya ni Robin, ang tinig nito puno ng takot at pag-alala. Anak, lumaban ka. Huwag mong hayaan na makontrol ka nila. Pero sa likod ng boses ng kanyang ama, isa pang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Malamig, mahigpit, at puno ng kapangyarihan. Huwag ka nang lumaban, Miguel. Ito ang iyong tadhana. Si Lolo Lucio, nakatayo sa harapan niya, may titig na tila nagsusuri sa bawat galaw niya. Nakangiti ito, puno ng kasiguraduhan na magtatagumpay ang lahi nila sa pamamagitan ni Miguel. Hindi ako isa sa inyo, sigaw ni Miguel, pilit na itinakip ang kanyang mga kamay sa kanya. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya matatakasan ang katotohanan. Ang kanyang mga daliri ay nagsimula ng humaba, ang kanyang mga matay dumilim, at sa loob ng kanyang dibdib, isang kakaibang gutom ang lumulunod sa kanyang natitirang pagkalaban. Kapag natikman mo na ang dugo ng isang tao, Miguel, wala nang balikan. Dahan-dahang lumapit si Lolo Lucio kay Miguel at iniabot sa kanya ang isang bagay, isang pilit na itinatagong katotohanan. Anak, maluhaluhang bulong ni Robin, kahit ano pa ang mangyari, ikaw pa rin ang anak ko. Muling lumingon si Miguel sa kanyang ama. Sa loob ng kanyang puso, may bahagi pa siyang pilit na kumakapit sa kanyang pagkatao. Ngunit sa ilalim ng dilim ng langit, may isang hindi maiiwasang katotohanan. Hindi na siya kailanman magiging ganap na tao. Humihinga ng malalim si Miguel habang nakatitig sa kamay niyang unti-unting nagbabago. Humahaba ang mga kuko, nangingitim ang balat, at ang dugo sa kanyang ugat ay tila nag-aalab. Ramdam niya ang kakaibang lakas na bumabalot sa kanyang katawan, ngunit kasabay nito ang matinding takot. Si Robin, nakaluhod sa harapan niya, walang takot sa mata, tanging pagmamahal lamang para sa kanyang anak. Miguel, alam kong kaya mong labanan yan. Ikaw ang magpapasya kung sino ka. Ngunit sa likod ng ama niya, nakatayo si Lolo Lucio, tahimik ngunit puno ng awtoridad. Miguel, ito ang iyong tadhana. Yakapin mo ang kadiliman, at magiging walang kapantay ang iyong kapangyarihan. Nanginig si Miguel. Dalawa ang bumabangga sa kanyang isipan, ang paninindigan ng kanyang ama, at ang pangako ng kapangyarihang dala ng dugo niyang aswang. Pumili ka, Miguel, sabi ni Lolo Lucio, lumalapit na may hawak na kutsilyong may dugong bumalot sa talim. Kapag ininom mo ang dugong ito, isa ka ng ganap sa amin. Hindi mo na kailangang matakot. Hindi mo na kailangang lumaban. Ikaw ang magiging susunod na tagapagmana. Tumingin si Miguel sa kanyang ama. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit may paniniwala rin, paniniwalang kaya niyang pumili ng tama. Ako ang pipili ng sarili kong kapalaran, sigaw ni Miguel. Mabilis niyang hinampas ang kutsilyong hawak ng kanyang lolo, at sa isang iglap, isang matinding enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan. Hindi pa niya lubos na naunawaan, ngunit may isang bagay siyang natitiyak, hindi siya magpapadikta kaninuman. Nagsimula nang magbago ang hangin sa paligid. Ang buong bayan, tahimik sa araw ngunit nababalot ng lagim sa gabi, ay tila naghihintay sa kanyang desisyon. Ngunit sapat ba ang kanyang lakas upang labanan ang kanyang sariling dugo? Nanginginig pa rin ang katawan ni Miguel habang nakikita ang kutsilyo sa sahig. Bumabalot sa talim nito ang makapal na dugo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, tila sumasabay sa malamig na hangin ng gabi. Sa harapan niya, nakatingin si Lolo Lucio, hindi na may galit kundi may matinding pagkasabik sa mata. Miguel, mahina ngunit puno ng awtoridad ang tinig ng matanda. Alam mong hindi mo ito matatakasan. Ang dugong ito ang magbibigay sa iyo ng tunay na kapangyarihan. Kapag tinanggihan mo ito, ikaw mismo ang magiging biktima ng lahi natin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang dumagundong ang lupa. May malalakas na yabag na paparating, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Miguel, lumayo ka riyan, sigaw ni Robin, mabilis na itinulak ang anak palayo. Sa kanilang likuran, isang anino ang lumitaw mula sa madilim na kakahuyan. Isang matandang babae, payat ngunit ang balat ay kulubot na parang balat ng puno. Ang mga mata nito'y puti, walang itim na bahagi. Humakbang ito palapit kay Miguel. Kahit anong gawin mo, hindi mo matatakasan ang iyong lahi. Mahinahon ngunit nakakatindig balahibo ang tinig nito.
ang dugo mo ang magpapasya. Napakapit si Miguel sa kanyang dibdib. May kung anong gumagalaw sa loob niya, isang hindi may paliwanag na init, isang sigaw na gustong kumawala. Tama na, sigaw niya. Hindi ako isa sa inyo. Hindi ko kayo kailangan. Ngunit hindi pa siya tapos magsalita nang maramdaman niyang may matatalas na kuko ang lumapat sa kanyang balikat. Isang malamig na bulong ang pumasok sa kanyang tenga. Kung hindi ka sa amin, wala kang pupuntahan. At sa isang iglap, bumalot ang dilim sa paligid. Nagising si Miguel sa loob ng isang madilim na silid. Ang hangin ay mabigat, amoy lupa at nabubulok na kahoy. Pilit niyang ginalaw ang kanyang mga kamay, ngunit natagpuan niyang nakatali siya sa isang silya. Ang mga pulso niya ay mahigpit na nakakadena. Miguel, gising ka na. Napalingon siya at nakita si Lolo Lucio sa isang sulok, nakaupo sa isang lumang upuan habang nakatingin sa kanya. Sa tabi nito, nakatayo si Amara, ang babaeng ipinagkasundo sa kanya, ang babaeng may dugong aswang. Ngayon, ang kanyang maputing balat ay tila lumalabas ang ugat, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kadiliman. Ano ang ginawa ninyo sa akin? Sigaw ni Miguel, pilit na nagpumiglas. Lumapit si Amara, unti-unting yumuko sa harapan niya. Miguel, hindi ito tungkol sa kung anong ginawa namin sa'yo. Ito ay tungkol sa kung sino ka talaga. Ipinakita ni Amara ang isang maliit na palanggana na puno ng likido, madilim na pulang dugo. Tumulo ito pababa mula sa kanyang mga daliri, at sa bawat patak, parang may gumagalaw sa loob ng lalagyan. Ito ang dugo ng ating lahi, sabi ni Lolo Lucio. Ang dugo ng iyong tunay na pamilya. Nang amuyin ito ni Miguel, isang matinding gutom ang lumukob sa kanyang katawan. Nanuyo ang kanyang lalamunan, at hindi niya may paliwanag kung bakit biglang tumindi ang kanyang pagnanasa sa bagay na iyon. Hindi. Mahina niyang usal, ngunit nanginginig ang kanyang tinig. Hindi mo na ito matatakasan, apo. Lalong lumapit si Lolo Lucio. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Ang pagiging aswang ay nasa dugo mo na. Hindi mo ito matatakasan, kahit anong gawin mo. Naramdaman ni Miguel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa loob niya, may lumalaban, isang bahagi ng kanyang pagkatao na gusto pang lumayo. Pero may isa pang bahagi, isang bahagi na gustong isuko ang lahat, na gusto nang lunukin ang likidong nasa harapan niya. Sa labas, dumadagundong ang hangin. May mga matang nagmamasid mula sa kadiliman, naghihintay ng kanyang pasya. Tatanggapin ba niya ang kanyang tadhana? O lalabanan niya ito hanggang sa kanyang huling hininga? Pilit na nilalabanan ni Miguel ang matinding gutom na bumalot sa kanya. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang pag-init ng kanyang katawan, at ang tila pagkulo ng kanyang dugo. Lumaban ka, Miguel, anya sa sarili, ngunit unti-unti nang humihina ang kanyang kontrol. Apo, huwag mong ipagkaila ang iyong tunay na anyo, wika ni Lolo Lucio. Kapag tinanggap mo ito, magiging mas makapangyarihan ka kaysa sa sinumang tao. Si Amara ay yumuko at inilapit ang palanggana ng dugo sa labi ni Miguel. Isang patak ang nahulog sa kanyang bibig, at nang matikman niya ito, isang nakakabinging sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi. Nagsimula siyang mangisay. Ang kanyang katawan ay parang hinihila sa dalawang magkasalungat na direksyon, ang pagiging tao at pagiging aswang. Sa labas ng madilim na bahay, si Robin ay desperadong naghahanap sa kanyang anak. Hinahabol siya ng matinding kaba, lalo na't naririnig niya ang mga kakaibang tunog sa paligid, parang pagkalampag ng mga pakpak at mahihinang ungol mula sa kagubatan. Nakita niya ang lumang bahay ni Lucio at dahan-dahang lumapit. Sinubukan niyang itulak ang pinto, ngunit bago pa man niya magawa, may malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang balikat. Huwag kang makialam, Robin. Paglingon niya, nakita niya si Amara, ang mga mata nito'y nagliliwanag sa kadiliman. Aswang ka. Mahina niyang usal. Ngumiti si Amara, ipinakita ang kanyang mahahabang pangil. At ang anak mo, malapit nang maging isa sa amin. Samantala, sa loob, tuluyan nang bumigay ang katawan ni Miguel. Napasigaw siya sa sakit habang unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga matay unti-unting naging dilaw, ang kanyang mga kuko'y humaba, at ang kanyang balat ay tila lumamlam. Tanggapin mo ito, Miguel. Ikaw ang susunod na tagapagmana ng ating lahi, sigaw ni Lolo Lucio. Ngunit bago pa siya tuluyang magbago, isang putok ng baril ang pumailan lang sa hangin. Miguel, anak, labanan mo yan. Si Robin. Sa saglit na iyon, isang pagpipilian ang kailangang gawin ni Miguel. Magpapalamon ba siya sa kadiliman? O pipiliin niyang lumaban para sa kanyang tunay na pagkatao? Nanginginig ang mga kamay ni Miguel, habang patuloy niyang nilalabanan ang hindi may paliwanag na gutom sa loob niya. Para siyang nasusunog sa loob, ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo,
at bawat pintig ng kanyang puso ay parang nagsusumigaw na tanggapin ang kanyang pagiging aswang. Sa labas ng lumang bahay, si Robin ay patuloy na nakatutok ang baril kay Amara. Ibibigay mo ba ang anak ko o ipipilit mong maging isa siyang halimaw? Babala niya. Ngumiti si Amara, unti-unting lumulutang sa ere, ang kanyang mga matay kumikislap sa dilim. Hindi mo siya meliligtas, Robin. Ang dugo niya ay sa amin. Ang tadhana niya ay hindi mo mababago. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Miguel. Ang kanyang hitsura ay hindi na tulad ng dati. Maputla ang kanyang balat, dilaw ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga kuko'y matatalas na parang pangil. Anak, nanginginig ang boses ni Robin habang nakatitik sa binata. Papa, tulungan mo ako. Mahina ngunit puno ng dalamhati ang boses ni Miguel. Ayokong maging halimaw. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang sumugod si Lolo Lucio. Mabilis na inagaw si Miguel at hinawakan ito sa balikat. Huli na para lumaban ka, apo. Isinilang kang isa sa amin. Isa kang aswang. Nagsimulang mangisay si Miguel at sa isang iglap, isang malakas na alulong ang lumabas mula sa kanyang bibig. Hindi. Sa sobrang lakas ng kanyang sigaw, biglang lumindol sa paligid. Ang bahay ay nagsimulang magkalamat at sa loob ng gubat, may narinig silang hiyaw ng iba pang nilalang. Papalapit na sila. Bulong ni Amara, sabik sa darating na pagsasanib ng kanilang lahi. Napahigpit ang hawak ni Robin sa kanyang baril. Alam niyang wala na siyang oras. Kung hindi mo kayang labanan ang dugo mo, Miguel, ako ang lalaban para sayo. Itinutok niya ang baril sa kanyang sariling anak. Muli, isang pagpipilian ang kailangang gawin ni Miguel. Mananatili ba siyang tao? O tuluyan na siyang magiging isa sa kanila? Nakatutok ang baril ni Robin kay Miguel, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya kailanman inisip na darating siya sa puntong ito, na ang sarili niyang anak ang kailangan niyang tapusin upang mapanatili ang kanyang pagiging tao. Samantala, si Miguel ay lupaypay, ramdam niya ang matinding sigaw ng kanyang katawan. Sa bawat pintig ng kanyang puso, lalo niyang nararamdaman ang gutom, ang tawag ng dugo, ang hindi may paliwanag na kasabikan na lumapit sa dilim. Anak, lumaban ka, pagsusumamo ni Robin. Huwag mong hayaan ang dugo mong lamunin ka. Ngunit sa likod ni Miguel, nakangiti si Lolo Lucio, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Huli na ang lahat, Robin. Hindi mo na mababago ang kanyang tadhana. Siya ay sa amin. Si Amara naman ay dahan-dahang lumapit kay Miguel, hinawakan ang kanyang mukha at bumulong. Tanggapin mo na ang iyong pagkatao, Miguel. Hindi mo na ito maiiwasan. Hindi. Napasigaw si Miguel, mahigpit na niyakap ang kanyang sarili. Pilit nilalabanan ang apoy na nagliliyab sa kanyang katawan. Ngunit biglang may dumaloy na malamig na enerhiya sa kanyang dugo, at sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa. Miguel, sigaw ni Robin. Lahat ay napahinto. Si Miguel ay nakahandusay, walang malay, ngunit may kakaibang liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Si Lolo Lucio at Amara ay umatras, biglang nag-alangan. Ano ito? Tanong ni Amara. Napatingin si Robin sa kanyang anak. May kakaibang sigla sa katawan ni Miguel, hindi ito purong tao, ngunit hindi rin ito ganap na aswang. Ano ang tunay niyang anyo? At ano ang ibig sabihin nito? Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa paligid habang nakahandusay si Miguel sa lupa. Ngunit hindi ito katahimikan ng kamatayan, bagkus, ito ay tila pagsilang ng isang bagong nilalang. Dahan-dahang gumalaw si Miguel. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, hindi na ito ang parehong mata ng isang tao. Ang itim ng kanyang mga mata ay lumawak, naging mas matalim at kumikislap sa dilim. Miguel, napabulong si Robin, hindi makapaniwala sa nakikita. Si Amara ay dahan-dahang lumapit, nanginginig sa pananabik. Ang dugo mo, iba. Si Lolo Lucio naman ay napangisi, tila naunawaan na ang nangyayari. Ang lahi natin ay hindi basta-basta, Robin. At si Miguel, siya ang magiging pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit sa halip na lumapit sa kanyang lolo, unti-unting tumayo si Miguel at tumingin kay Robin. Papa. Sa kanyang tinig ay may halong panginginig, ngunit hindi ito dahil sa takot, kundi sa bagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Biglang naramdaman ni Miguel ang matinding gutom, isang gutom na hindi mapapawi ng normal na pagkain. Napatingin siya kay Amara, naamoy niya ang kakaibang halimuyak ng dugo nito. Isang hakbang lang at maaari niyang. Miguel, labanan mo, sigaw ni Robin. Napapikit si Miguel, mariing nyugyog ang ulo. Hindi ako isang halimaw. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may bumubulong, tanggapin mo ang iyong kapangyarihan. Hindi. Napasigaw siya, kasabay ng isang malakas na pag-uga ng lupa. Si Lolo Lucio at Amara ay napaatras.
Maging si Robin ay napahawak sa kanyang dibdib, ramdam ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa paligid. At doon nila napagtanto, hindi si Miguel ang magiging kasangkapan ng lahi ng mga aswang. Siya ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang hangin ay bumigat, tila nagbabadya ng isang matinding unos. Nakatayo si Miguel sa gitna ng malawak na bakuran ng kanilang lumang bahay, habang ang kanyang lolo Lucio at si Amara ay nakatingin sa kanya. May halong pag-alinlangan at pangamba sa kanilang mga mata. Si Robin, bagamat nanginginig sa takot, ay lumapit sa kanyang anak. Miguel, anak, lumaban ka. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng sumpa nila. Ngunit bago pa makasagot si Miguel, biglang lumitaw mula sa mga anino ang ilang nilalang, mga matang kumikislap sa dilim, mahahabang kuko na tila handang sumunggab sa kanya anumang sandali. Ang huling pagsubok, Miguel, wika ni Lolo Lucio. Piliin mo, maging isa sa amin o maging isang kalaban. Nanigas si Miguel. Ramdam niya ang pag-alab ng kanyang dugo, ang udyok ng kanyang bagong kapangyarihan. Ngunit kasabay nito ang isang malakas na tinig sa kanyang isipan, isang tinig na hindi kanya, ngunit tila bahagi na ng kanyang kaluluwa. Tanggapin mo ang iyong kapalaran. Ngunit ang sagot niya ay isang malalim na buntong hininga. Hindi ako kayo. Kasabay nito, isang nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa mga aswang. Mabilis silang sumugod, handang lapain siya. Ngunit bago pa nila maabot si Miguel, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Napasigaw sa sakit ang mga aswang, napaatras si Lolo Lucio at si Amara. Napatitig si Robin sa anak niya, hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o humanga. Miguel, dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Miguel, at sa pagkakataong iyon, hindi na lamang dugo ng aswang ang dumadaloy sa kanyang ugat. May mas makapangyarihang bagay na nagising sa loob niya, at ito ang magiging simula ng kanyang paghihimagsik. Nang lumipas ang nakakasilaw na liwanag, isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Nakatingin ang lahat kay Miguel, hindi lamang bilang isang tao, hindi bilang isang aswang, kundi bilang isang bagay na hindi pa nila naunawaan. Hawak ni Robin ang braso ng anak niya, tila nag-alangan kung lalapitan ito. Miguel, anong ginawa mo? Dahan-dahang lumapit si Lolo Lucio, ang dating kumpiyansa at awtoridad sa kanyang tindig ay napalitan ng pagdududa. Hindi ito normal. Sa likuran, si Amara ay hindi makapagsalita. Alam niyang may isang bagay na nagbago kay Miguel, isang bagay na hindi nila inaasahan. Ayokong maging isa sa inyo, malamig na wika ni Miguel, ngunit hindi niya rin kayang talikuran ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Biglang lumitaw mula sa dilim ang higit pang mga aswang, hindi lamang ang tagasunod ni Lolo Lucio, kundi pati ang ibang mga nilalang na nagmamanman lamang noon. Ano ka na ngayon, Miguel? Tanong ng isang matandang aswang. Ang balat niya'y kulubot at ang kanyang mga matay nanlilisik sa pagkamausisa. Ikaw ba'y isa sa amin? O ikaw ba'y isang panibagong panganib? Tumigil si Miguel, hinigpitan ang kanyang kamao. Nararamdaman niya ang bagong sigla sa kanyang katawan, ang bagong lakas na hindi niya paganap na naunawaan. Sa kanyang puso, alam niyang hindi niya kayang maging isang halimaw na katulad ng mga ito. Pero sa parehong pagkakataon, alam niyang hindi na rin siya simpleng tao. Nagsimula nang gumalaw ang mga aswang, unti-unting pinalilibutan siya at ang kanyang ama. Miguel, anong gagawin natin? Bulong ni Robin, pilit na tinatago ang takot sa kanyang tinig. Napangiti si Miguel, hindi ng pangamba, kundi ng isang bagong sigla. Hindi tayo tatakbo, Papa, sagot niya. Kung gusto nilang malaman kung ano ako, ipapakita ko sa kanila. At sa gabing iyon, sa ilalim ng bilog na buwan, isang digmaan ang sumiklab. Nag-alab ang hangin sa pagitan ni Miguel at ng mga aswang. Ang kanyang katawan ay nanlalamig, ngunit ang kanyang dugo ay kumukulo sa kakaibang enerhiyang bumalot sa kanya. Sa isang iglap, umatake ang unang aswang, isang nilalang na may mahabang kamay at matatalas na kuko. Sumugod ito ng walang pag-alinlangan, ang mga mata nito'y nagliliwanag sa gutom. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang anino ang mabilis na dumaan sa tabi ni Miguel. Huwag mong hahawakan ang anak ko, sigaw ni Robin. Tangan ang isang matulis na kahoy na pilit niyang isinaksak sa dibdib ng aswang. Napaatras si Miguel sa gulat. Hindi niya inaasahan na makikipaglaban ang kanyang ama, lalo pat wala itong alam tungkol sa ganitong klaseng mundo. Ngunit hindi sapat ang kahoy na sandata. Isang malakas na hampas ng aswang ang nagpabagsak kay Robin. Papa, sigaw ni Miguel, sabay patakbo upang saluhin ang ama. Duguan si Robin, ngunit hinawakan pa rin nito ang braso ng anak. Miguel, anak, kaya mo sila. Huwag kang matakot. Dahan-dahang lumingon si Miguel sa mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Naramdaman niya ang kilabot na dumadaloy sa kanyang katawan,
pero sa halip na takot, isang kakaibang determinasyon ang pumalit. Ayoko nang magtago, bulong niya sa sarili. Ayoko nang maging sunod-sunuran. Sa unang pagkakataon, niyakap ni Miguel ang dugong dumadaloy sa kanya. At sa isang iglap, ang buong paligid ay nilamon ng kanyang bagong kapangyarihan. Napuno ng nakakabinging katahimikan ang paligid matapos sumabog ang kakaibang enerhiyang nagmumula kay Miguel. Naramdaman niya ang kakaibang init na bumalot sa kanyang katawan, tila isang apoy na bumangon mula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Napaluhod ang mga aswang sa paligid, ramdam ang biglaang pagbabago sa air. Ang ilan sa kanila'y umatras, ngunit may iba na nanatili, nagmamasid, tila nag-abang kung ano ang susunod na mangyayari. Miguel, nanghihinang tawag ni Robin, pilit na inaabot ang kamay ng anak. Dahan-dahang lumingon si Miguel sa kanyang ama. Kita niya ang takot at pag-alala sa mga mata nito, ngunit naroon din ang pag-asa. Humigpit ang kanyang kamao. Hindi na siya maaring umatras. Hindi ko hahayang mawala ka, Papa. Sa isang iglap, gumalaw ang katawan ni Miguel nang hindi niya namamalayan. Mabilis siyang sumugod sa pinakamalapit na aswang, isang matandang may baluktot na katawan at matalim na mga ngipin. Bago pa man ito makariyak, isang matalim na kamao ang tumama sa mukha nito, pinatalsik ito palayo. Nagulat si Miguel sa kanyang lakas. Ano to, bulong niya sa sarili. Ngunit wala nang panahon upang magduda. Sumugod ang tatlo pang aswang, umatake ng sabay-sabay. Sa hindi may paliwanag na paraan, parang may nagsasabi sa katawan niya kung paano lalaban. Umiwas siya sa unang atake, sabay suntok sa isa pang aswang na nagtatangkang sumunggab sa kanya. Ang huling aswang ay mabilis, halos hindi makita ang galaw, ngunit sa hindi malamang dahilan, nasundan ni Miguel ang bawat paggalaw nito. Hinintay niya ang tamang pagkakataon, at sa isang segundo ng kahinaan, inabot niya ang lig nito at binagsak sa lupa. Bago niya pa maproseso ang lahat, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Tama na. Mula sa dilim, lumitaw si Lolo Lucio, ang kanyang mga matay nagliliwanag. Miguel, ngayon alam mo na, hindi mo sila kalaban. Ikaw ay isa sa kanila. Nanlaki ang mata ni Miguel. Hindi totoo yan, sigaw niya. Ngunit dama niya sa loob ng kanyang puso na may katotohanan ang sinabi ng matanda. Ano nga ba talaga ang tunay niyang pagkatao? At kung hindi niya sila kalaban, anong klaseng nilalang siya ngayon? Hingal na hingal si Miguel habang nakatitig kay Lolo Lucio. Ramdam niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso, hindi dahil sa takot kundi sa matinding pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, nanginginig ang boses. Lumapit si Lolo Lucio, ang kanyang mga matay na nanatiling maliwanag sa dilim. Hindi mo ba nararamdaman, Miguel? Ang lakas mo, ang bilis mo. Hindi yan normal para sa isang tao. Napatingin si Miguel sa kanyang mga kamay na kanina lang ay nagpatumba sa malalakas na aswang. Paano niya nagawa yon? Hindi ako isa sa kanila, sigaw niya, umaatras palayo. Ngunit nang subukan niyang tumakbo, bumangon mula sa lupa ang isang sugatang aswang, umaatake mula sa kanyang likuran. Masyadong mabilis ang pangyayari, pero bago pa ito makalapit sa kanya, kusa nang gumalaw ang kanyang katawan. Isang malakas na hampas ng braso ang nagpabagsak sa aswang. Kasunod ang isang matalim na sipa na tuluyang nagpatihaya rito. Muling nanlaki ang mata ni Miguel. Paano ko nagawa yon? Dahil isa ka sa amin, Miguel, sagot ni Lolo Lucio. At hindi mo tumatatakasan. Napatigil si Robin sa gilid, namutla sa narinig. Anong ibig mong sabihin, tatay? Tanong nito, puno ng pag-alala. Huminga ng malalim si Lolo Lucio bago nagpatuloy. Matagal ko nang itinago ito. Ang dugo ng ating pamilya ay may lahi ng aswang. Matagal nang nais ipagpatuloy ng ating angkan ang ating lahi, ngunit ang ama mo'y tumakas upang ilayo ka sa kapalarang ito. Dahil ayaw kong maging halimaw ang anak ko, sigaw ni Robin. Tumawa ng mahina si Lolo Lucio. Halimaw? O isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa ordinaryong tao? Napatingin si Miguel sa kanyang ama, hinahanap ang kasagutan sa kanyang mga mata. Ngunit si Robin mismo'y walang sagot na maibigay. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Miguel sa kanyang lolo. Sumali sa inyo. Pumatay ng tao. Umiling si Lolo Lucio. Hindi namin gusto ng patayan, Miguel. Hindi lahat ng aswang ay uhaw sa dugo. Muling bumalot ang katahimikan. Ngunit kung ayaw mong tanggapin ang iyong lahi, nagpatuloy ang matanda, hindi ka rin namin maaring hayaang mabuhay. Naramdaman ni Miguel ang unti-unting pagsikip ng kanyang dibdib. Sa harap niya ngayon ay hindi lang simpleng desisyon. Dapat ba niyang tanggapin ang kanyang bagong pagkatao? O lalaban siya hanggang kamatayan? Nanginginig si Miguel habang nakatitig sa kanyang lolo.
Sa kanyang isipan, bumabangga ang takot, galit, at hindi may paliwanag na pananabik. Paano niya tatanggapin ang isang bagay na matagal niyang kinatatakutan? Hindi ako isa sa inyo, Maring sabi niya. At kahit kailan, hindi ako magiging aswang. Tumawa ng mahina si Lolo Lucio. Akala mo ba may pagpipilian ka pa? Biglang nagdilim ang paligid. Hindi dahil sa gabi kundi dahil sa presensya ng mga nilalang na bumabalot sa kanilang paligid. Ang mga anino ng aswang ay dahan-dahang lumalapit, nakapalibot kina Miguel at Robin. Napakapit si Robin sa braso ni Miguel. Anak, tumakbo na tayo. Ngunit sa isang iglap, sumugod ang isa sa mga aswang. Mabilis na gumalaw ang katawan ni Miguel, mas mabilis kaysa sa kanyang sariling pag-iisip. Bago pa man makalapit ang nilalang, nailagan niya ito at nasipa pabalik sa madilim na kakahuyan. Nagulat si Miguel. Paano ko nagawa yon? Ngumiti si Lolo Lucio. Dahil gising na ang dugong aswang sa loob mo. Hindi, sigaw ni Miguel, nanginginig sa galit. Hindi ako isang halimaw. Ngunit bago pa man siya muling makapagsalita, biglang napasigaw si Robin. Nakita niya ang kanyang ama, nakahawak sa kanyang dibdib, may nakatarak na matalim na kuko mula sa isa sa mga aswang. Papa! Gumuho ang mundo ni Miguel nang makita ang dugo sa katawan ng kanyang ama. Napatakbo siya palapit, ngunit bago pa niya maabot si Robin, isang matinding suntok ang tumama sa kanyang sikmura. Napaluhod siya sa lupa, nanlalabo ang paningin. Nakita niyang bumagsak si Robin sa kanyang harapan. Napalakas ang tibok ng kanyang puso. May kung anong puwersang nagising sa loob niya, isang bagay na hindi niya kayang pigilan. Ang kanyang dugo, ang kanyang tunay na pagkatao. Sa isang iglap, tumayo si Miguel. Ramdam niya ang init sa kanyang katawan, ang kakaibang bilis, ang lakas. Ang kanyang mga mata ay nagbago, nagningning sa ilalim ng buwan. Nakita ito ni Lolo Lucio at ngumiti. Yan ang tunay mong anyo, Miguel. Humakbang si Miguel, pero hindi na siya ang dating Miguel. Siya na ngayon, ang aswang na pilit niyang tinatanggihan. Ang paligid ay nilamon ng malagim na katahimikan. Kahit ang mga aswang na nakapalibot kay Miguel ay tila nag-alinlangan. Ramdam nila ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanya. Miguel, mahina at naghihingalong tawag ni Robin. Anak, huwag mong hayaan. Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang tinitingnan ang duguang katawan ng kanyang ama. Ang kanyang lolo naman ay nakatayo lamang sa tabi, pinagmamasdan ang unti-unting pagbabagong nagaganap sa kanya. Anong ginawa niyo kay Papa? Bumubulong ngunit puno ng puot ang kanyang tinig. Isang pagsubok lang ito, Apo, sagot ni Lolo Lucio. Upang gisingin ang tunay mong pagkatao. At ngayon, handa ka na. Handa sa ano? Sigaw ni Miguel. Sa isang iglap, nawala siya sa kinatatayuan. Napakabilis ng kanyang paggalaw, isang kakayahang hindi niya pa nagagawa noon. Sa loob lamang ng ilang segundo, nasa harapan na siya ng kanyang lolo. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba at matatalas, nakahandang isaksak sa dibdib ng matanda. Ngunit bago pa niya ito magawa, isang hindi nakikitang puwersa ang tumulak sa kanya pabalik. Lumipad siya sa ere at bumagsak sa lupa, ramdam ang matinding sakit sa kanyang katawan. Wala ka pang laban sa akin, Miguel, malumanay ngunit mariing sabi ni Lolo Lucio. Kailangan mo pang matuto. Habang bumabangon si Miguel, naramdaman niya ang malamig na dampi ng gabi sa kanyang balat, o baka hindi na siya ganap na tao para maramdaman iyon. Sa kabila ng galit, sa kabila ng puot, isang tanong ang gumapang sa kanyang isipan. Isa na nga ba akong aswang? At kung ganoon nga, ano ang pipiliin ko? Lumaban? O tanggapin ang aking tadhana? Nakayuko si Miguel, humihingal, ramdam ang bigat ng bawat pintig ng kanyang puso. Nakatingin sa kanya si Lolo Lucio, malamig ang tingin, tila may hinihintay na sagot. Ano, Apo? Lalaban ka ba sa dugo mo? O yayakapin mo ito? Sa likod niya, mahina nang humihinga si Robin. Hindi niya alam kung paano niya may liligtas ang kanyang ama. Hindi niya rin alam kung paano niya matatalo ang mga aswang na nasa paligid. Dumilim ang kanyang paningin. Sa kanyang loob, may isang bahagi ng kanyang katauhan ang sumisigaw na ipagpatuloy ang laban. Ngunit may isa pang bahagi ang bumubulong. Tanggapin mo, yakapin mo, ito ang tunay mong anyo. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, hindi na ito kamay ng isang normal na tao. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba, ang kanyang balat ay nangingitim sa ilalim ng liwanag ng buwan. Miguel, mahinang tinig ni Robin. Anak, huwag mo akong iwan. Pumikit si Miguel. Ang kanyang mga alaala, ang buhay niya sa Maynila, ang mga pangarap niya, ang simpleng pamumuhay kasama ang ama, lahat ng ito ay naglalaro sa kanyang isipan.
Ngunit kasabay nito, nararamdaman niya ang kapangyarihan ng kanyang dugong aswang. Ano ang pipiliin niya? Lalaban at tatakasan ang kanyang lahi? O tatanggapin ito at magiging ganap na nilalang ng dilim? Sa saglit na iyon, isang matalim na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Hindi, sigaw ni Miguel. Sa isang iglap, bumangon siya at sumugod kay Lolo Lucio. Sumugod si Miguel, ang kanyang mga matay nagliliyab sa galit at pagkalito. Ang kanyang mga kuko'y humaba, ngunit sa halip na yakapin ang kanyang lahi, ginamit niya ito laban kay Lolo Lucio. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Napangiti ang matanda. Yan ang dugo ng isang tunay na aswang, aniya. Huwag kang magpanggap na isa ka pa ring ganap na tao, Miguel. Hindi ko kailangan ang dugong ito para lumaban, sigaw ni Miguel. Isang malakas na hampas ang ibinigay niya kay Lolo Lucio, ngunit parang hangin lang ito sa matanda. Sa isang iglap, nakalundag ito sa ere at lumapag sa likuran niya. Hindi mo ako matatalo, apo, bulong ni Lolo Lucio sa kanyang tenga. Hindi pa ngayon. Bago pa man siya makalingon, isang matinding puwersa ang tumama sa kanyang likuran. Napalipad siya at bumagsak sa lupa, humihingal. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Robin, nanginginig, halos hindi na makagalaw. Anak, mahinang tawag nito. Labanan mo siya. Napasalampak si Miguel sa lupa. Nararamdaman niya ang malamig na hangin ng gabi, ang mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Ang buong bayan ay hindi na ordinaryo, ito ay isang pugad ng mga aswang. Muli siyang tumayo, kahit nanginginig ang kanyang katawan. Hindi ako magiging isa sa inyo, mahinan ngunit matibay ang kanyang tinig. Ngunit sa loob ng kanyang katawan, nararamdaman niya ang pagbabago. Nanginginig si Miguel habang unti-unting bumabangon. Pakiramdam niya ay parang may apoy na dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang init na hindi niya may paliwanag. Sa kanyang harapan, si Lolo Lucio ay nakangiti pa rin. Ano, apo? Ramdam mo na ba? Hindi mo na may tatanggi ang dugo mong dumadaloy. Hindi, sigaw ni Miguel, pilit nilalabanan ang panghihina ng kanyang katawan. Ngunit hindi lamang panghihina ang nararamdaman niya. Ang kanyang pandinig ay naging mas matalas. Naririnig niya ang marahang tibok ng puso ng kanyang ama. Ang malayong pagaspas ng pakpak sa madilim na kakahuyan. Ang mabining bulong ng mga anino sa paligid. Si Robin ay lumapit, pinipilit pigilan ang takot sa kanyang mukha. Anak, umalis na tayo rito. Napailing si Lolo Lucio. Wala nang atrasan, Robin. Ang anak mo, isa sa amin. Hindi mo siya matatakasan. Muling bumagsak sa lupa si Miguel, hawak ang kanyang dibdib. Sumasakit ang kanyang katawan, parang may gustong kumawala mula sa loob niya. Tanggapin mo na, apo, sabi ni Lolo Lucio. Kapag tinanggap mo ang tunay mong anyo, magiging mas makapangyarihan ka. Mas malakas pa sa akin. Mabilis na bumangon si Robin at hinatak si Miguel palayo. Pero bago pa sila makatakbo, biglang sumara ang mga pinto at bintana ng bahay. Wala nang labasan, bulong ng matanda. Ito ang iyong tahanan ngayon, Miguel. At dito mo matutunan kung sino ka talaga. Sa isang iglap, bumigat ang paligid. Ang hangin ay parang puno ng mga anino na bumabalot sa kanila. Si Miguel ay bumagsak muli sa lupa at doon niya narinig ang isang bulong sa kanyang isipan. Halika, Miguel. Isang malamig na tinig. Isang tinig na mula sa kadiliman mismo. Ramdam ni Miguel ang malamig na pawis sa kanyang balat habang pilit niyang nilalabanan ang bumabangong puwersa sa kanyang katawan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, parang may sariling buhay, at ang kanyang mga mata ay nagdidilim. Anak, lumaban ka, sigaw ni Robin habang pilit siyang yayakap upang pigilan ang pangingisay ni Miguel. Huwag mo siyang pigilan, Robin, sabi ni Lolo Lucio, lumalapit ng dahan-dahan. Ito ang kanyang kapalaran. Hindi mo maaaring hadlangan ang pag-usbong ng kanyang tunay na anyo. Wala siyang ibang kapalaran kundi ang buhay na pinili niya. Galit na sagot ni Robin, mahigpit na hinawakan ang anak. Ngunit biglang bumalot ang isang malamig na hangin sa paligid nila. Mula sa mga anino sa dingding, may lumabas na mahahabang mga kamay, itim, mahaba ang mga kuko, at gumagapang papalapit kay Miguel. Huwag, sigaw ni Robin, pilit hinaharang ang mga kamay. Pero lumusot ang mga ito sa kanyang katawan, dumiretso kay Miguel, at humawak sa kanyang mga balikat. Si Miguel ay napahiyaw. Ang kanyang katawan ay biglang naging matigas, para bang may humihila sa kanya mula sa loob. At nang kanyang idilat ang kanyang mga mata, mapula na ito. Napaatras si Robin. Miguel, ngumiti si Lolo Lucio, may kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Ayan na, isinilang na ang dugo ng ating lahi. Dahan-dahang tumayo si Miguel, hindi na nanginginig. Ang sakit ay napalitan ng kakaibang sigla.
Pakiramdam niya'y parang kaya niyang marinig ang tibok ng lahat ng puso sa paligid. Parang kaya niyang amuyin ang takot ni Robin. Miguel, anak, lumaban ka, pakiusap ni Robin, nanginginig ang boses. Nagpupumiglas si Miguel. Ayokong maging isa sa inyo. Ngunit biglang humalakhak si Lolo Lucio. Ang dugo ay hindi mo matatakasan, apo. Isa ka sa amin. Isa kang aswang. Muling bumigat ang paligid. Sa labas, narinig nila ang alulong ng mga nilalang na matagal nang nag-aabang. At ngayon, isa na si Miguel sa kanila. Madilim ang buong bayan. Wala ni isang ilaw na bukas, ngunit sa ilalim ng makapal na ulap ng gabi, naroon ang mga matang nagmamasid, pulang mata na kumikislap sa kadiliman. Nakatayo si Miguel sa gitna ng lumang bahay ng kanyang lolo. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan sa kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang ugat. Naririnig niya ang paghinga ng kanyang ama, ang mabilis nitong tibok ng puso, ang bumibigat nitong hakbang palayo sa kanya. Anak, Miguel, lumaban ka, bulong ni Robin, nanginginig ang tinig. Pero sa kanyang isipan, may bumubulong, isang boses na hindi kanya. Wala kang dapat ipaglaban. Yakapin mo kung ano ka. Humakbang si Lolo Lucio papalapit, bakas sa mukha ang labis na kasyahan. Ang dugo ng ating lahi ay nagising na sa iyo, Miguel. Ang gabi ay hindi na magiging tahimik para sa iyo. Ito na ang iyong mundo. Hindi. Napailing si Miguel. Hindi ako isa sa inyo. Ngunit sa labas ng bahay, may mga anino nang gumagalaw. Mga nilalang na kanina pa nag-aabang. Tanggapin mo ito, apo. Ang unang gabi mo bilang isang ganap na aswang. Biglang bumukas ang pinto. Isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok, kasabay ng isang matalim na alulong mula sa malayo. Mula sa dilim, lumitaw ang isang babae, si Amara. Ang kanyang puting bestida ay sumasayaw sa hangin, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pulang liwanag. Miguel, matagal kitang hinintay, wika niya. Ito na ang iyong tadhana. Napaatras si Robin. Miguel, hindi mo kailangang tanggapin to. Pero naramdaman ni Miguel ang malamig na haplos ni Amara sa kanyang pisngi. Masasaktan ka kung ipaglalaban mo pa. Halika, sasamahan kita sa unang gabi ng iyong bagong buhay. Sa labas ng bahay, nagtipon-tipon ang mga nilalang ng gabi. At doon napagtanto ni Miguel, hindi lang ang kanyang pagkatao ang nakataya. Ang buhay mismo nila ni Robin ay nasa kanyang mga kamay. Ano ang kanyang pipiliin? Tahimik na tumulo ang ulan, bumabagsak sa malamig na lupa ng lumang bayan. Sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan, nakatitig si Miguel sa mapupulang mata ni Amara. Sa kanyang paligid, naroroon ang mga aninong gumagalaw, mga nilalang na katulad niya, o mas tamang sabihin, mga nilalang na gusto siyang maging katulad nila. Miguel, mahinang tawag ni Robin, pilit na pinipigil ang takot sa kanyang tinig. Anak, umuwi na tayo. Ngunit may isang bahagi kay Miguel na hindi makakilos, hindi makasagot. May isang parte sa kanya na naakit sa mundong ito, sa bagong lakas na dumadaloy sa kanyang ugat, sa matinding pananabik na hindi niya may paliwanag. Lumapit si Amara, inilalapit ang kanyang labi sa tainga ni Miguel. Nadarama mo ba, Miguel? Ang gutom? Ang pangangailangan? Huwag mo nang pigilan. Yakapin mo kung sino ka talaga. Pinikit ni Miguel ang kanyang mga mata, pilit na nilalabanan ang bumabangon na uhaw sa loob niya. Ngunit habang tumitindi ang kanyang pakiramdam, naririnig niya ang malalakas na tibok ng puso ng kanyang ama, ang mainit na dugo na dumadaloy sa ugat nito. Hindi. Napasigaw siya, umatras palayo kay Amara. Hindi ako katulad niyo. Ngunit bago pa siya makatakbo, isang malamig na kamay ang mahigpit na humawak sa kanyang braso. Si Lolo Lucio. Huli na ang lahat, apo. Hindi mo na may babalik ang dati mong buhay. Mula sa kadiliman, narinig ang isang malalim na ungol, at sa isang iglap, sumalakay ang isang anino patungo kay Robin. Papa. Sa isang iglap, tumalon si Miguel, mabilis at mas malakas kaysa sa dati niyang sarili. Nasalag niya ang atake ng aswang, itinutulak ito palayo. Ngunit sa pagdampi ng kanyang kamay sa nilalang, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam, isang koneksyon, isang pag-unawa. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig ito. Dahan-dahan siyang lumingon kay Robin, na ngayon nakatitig sa kanya na may halong takot at pagkalito. Anak, ano ka na ngayon? At doon, sa gitna ng ulan, sa harap ng kanyang ama at ng kanyang lolo, napagtanto ni Miguel. Isa na siyang tunay na aswang. Bumibigat ang bawat patak ng ulan sa balikat ni Miguel, kasabay ng bigat ng katotohanang bumabalot sa kanyang pagkatao. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig kay Robin, ang ama niyang nagpalaki sa kanya, nagmahal sa kanya, ngunit ngayoy punong-puno ng takot sa kanyang mga mata. Papa.
Naputol ang tinig ni Miguel nang mapansin niyang unti-unting umaatras si Robin. Anak, anong ginawa nila sa'yo? Nanginginig ang boses nito, hindi alam kung tatakbo o yayakapin ang binatang halos hindi na niya makilala. Isang hagigik ang lumutang sa hangin. Si Amara. Hindi namin siya ginawa, Robin, Anya, lumalapit mula sa anino. Siya ito. Dugo niya ito. At ngayon, tinanggap na niya kung sino talaga siya. Hindi, sigaw ni Miguel. Hindi pa ako katulad nyo. Hindi ko gustong maging ganito. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, naramdaman niya ang kirot sa loob niya, isang pagkauhaw, isang pagkagutom na hindi niya may paliwanag. Napatingin siya kay Robin, at muling narinig ang malakas na pintig ng puso nito. Miguel, lumaban ka, ani Robin, nagbabaka sakaling kaya pang bawiin ang anak mula sa dilim. Labanan? Pero paano kung ito talaga ako? Sumingit si Lolo Lucio, ang kanyang presensya ay parang aninong bumabalot sa paligid. Apo, wala kang dapat labanan. Yakapin mo ang kapangyarihang ibinigay sa'yo. Pinikit ni Miguel ang kanyang mga mata, pilit na nilalabanan ang mga tinig sa kanyang isip. Sa isang iglap, tumakbo siya, hindi pa balik kay Amara, hindi pa lapit kay Lolo Lucio, kundi patungo kay Robin. At doon, sa gitna ng malakas na ulan, niyakap siya ng kanyang ama, mahigpit at puno ng pangamba. Anak, anuman ang mangyari, hindi kita iwan. Ngunit mula sa dilim, isang malakas na alulong ang gumising sa katahimikan. Hindi pa tapos ang laban. Nakatitig si Miguel sa kanyang lolo, sa kanyang ama, at kay Amara, 3 taong may kanya-kanyang inaasam para sa kanya. Ngunit sino nga ba siya? Ang kanyang dibdib ay bumibigat. Para bang may gustong kumawala mula sa loob niya. Hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran, Miguel, ani Lolo Lucio habang papalapit. Ang anino nito'y humahaba sa ilalim ng buwan. Hindi rin ako magpapakain sa kasinungalingan mo, sigaw ni Miguel. Napasigaw si Amara, hindi sa galit kundi sa isang matinding sakit. Tumirik ang kanyang mga mata habang unti-unti siyang bumagsak sa lupa. Doon lang napansin ni Miguel na ang kanyang mga kamay ay nanginginig at puno ng itim na dugo. Dugo ng isang aswang. Tumitibok-tibok pa ang itim na dugong dumikit sa mga kamay ni Miguel. Hindi niya alam kung paano ito nangyari. Hindi niya malala kung paano niya nasaktan si Amara. Anong ginawa mo, Miguel? Nanginginig ang boses ni Robin habang nakatingin sa anak. Napaatras si Miguel, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Si Amara ay nakahandusay, nangingisay, at tila nagbabago ang anyo. Ang kanyang makinis na balat ay unti-unting kumulubot, ang kanyang mga kuko ay humahaba, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kulay dilaw. Hindi ko alam. Bulong ni Miguel, habang ang kanyang lolo Lucio ay tahimik lang na nakamasid, tila ba hinihintay ang susunod na mangyayari. Biglang napuno ng alingaw-ngaw ng alulong ang paligid. Hindi lang isa, maraming mga alulong na nagmumula sa kagubatan, sa bawat sulok ng madilim na bayan. May paparating, at ang laman ng kanilang gutom na titig ay si Miguel. Nanginginig ang katawan ni Miguel habang nakatitig sa mga aninong papalapit. Mula sa madilim na kakahuyan, lumilitaw ang mga hugis na nilalang na hindi na niya kailangang hulaan. Ang mga matatalas na kuko, nanlilisik na mata, at mga ngipin na tila hinasa para pumatay, mga aswang. Miguel, tumakbo ka, sigaw ni Robin habang hinila siya palayo kay Amara. Ngunit bago pa sila makagalaw, humakbang si Lolo Lucio at itinaas ang kanyang kamay. Wala nang tatakas. Sa isang iglap, bumigat ang katawan ni Miguel. Para bang may pumipigil sa kanyang mga paa. Ang kanyang hininga ay bumigat din, parang may bumabalot sa kanyang liig. Anong ginagawa mo sa akin? Bulong ni Miguel, habang pilit na lumalaban. Hindi mo ito matatakasan, Miguel. Hindi mo sila matatakasan. Ngumiti si Lolo Lucio, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang matanda sa tunay nitong anyo. Ang kanyang balat ay hindi na kulubot kundi makinis. Ang kanyang matay tila nag-apoy sa dilaw na liwanag. Isa rin siyang aswang. Napahigpit ang hawak ni Robin kay Miguel. Huwag mong papakialaman ang anak ko, Lucio. Anak, hindi siya ganap na tao, Robin. Siya ang susunod na magiging pinuno ng ating lahi. Ang dugo niya ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit sino sa atin, sigaw ng matanda. Umingay ang paligid sa tila libo-libong alulong. Ang pangangaso ay magsisimula na. Ipagpatuloy. Please like, share and subscribe on my YouTube channel. Salamat sa pakikinig at panunood sa mga kwentong katatakutan at misteryo. Hanggang sa muli.